Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawal ng demokrasya! Kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Mga kaibigan, kanina ay masusi po akong nagmasid. Pinag-aralan ko bawat segundo ng pagpupulong ng Senado, mga kaibigan. Hanggang ito po ay mag-umpisa bilang isang impeachment court. Ipapaliwanag ko po ng konti sa inyo ito pong proseso na ito. Pero bayan po muna ninyo akong magpasalamat sa mga taong nagpaligaya po ng aming editorial staff sa pamamagitan ng kanilang pag-order ng libro ng Country Run Like Hell. Ito po nasa likod ko na yan. Ito po yan. Malaking tulong po yung inyo pong ginagawang pag-order ng libro sapagkat itataguyod po natin ang ating staff. Bagamat malit lamang po ang aming pong mga kawani, ang bilang ng aming kawani, abay, nandito na po tayo sa magiging ika-5 taon na ng ating episode, Kawal ng Demokrasya. At tayo po ay magpapatuloy. Nagpapasalamat po tayo sa mga nagsusubscribe. We are on the way to 200,000 subscribers already. 124,000 na po tayo and counting. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi po sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo. At yun, yung isang yun. Abay, hindi po tayo aabot ng ganyan karaming subscribers. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At maraming salamat po dun sa mga muli nagtatanong kung paano raw po sila makaka-order nitong ating libro. Itong libro po natin, A Country Run Like Hell. Sa Tagalog, ang bansa na pinapatakbong parang impyerno. Pilipinas po yan. Ang nagpapatakbo, ito po ay panahon po ng demonyo ni Rodrigo Roa Duterte. Nilunsan ko po sa University of the Philippines ito nung taong 2018, pinagbawal ni Duterte na ito ay dalhin ng National Bookstore at ng iba pang mga bookstore sa Pilipinas. Kaya po, nagpatuloy po kami ng marketing o circulation. Lahat ng karamihan ng kanyang crimes against humanity ay nandito po yan, 280 pages. 280 pages ng libro na ito. Ngayon, maraming salamat po sa pagkat parati po kayong tumatawag sa numero na yan at tinatanong ko paano kayo magkakaroon ng libro. Simple lamang po, mag-text kayo ng inyong pangalan, full name, full delivery address at ipapadala ko po sa inyo yan. Ang inyo pong ibabayad, libre na po ang shipping saan man dito sa buong Pilipinas. May mga umu-order po sa Amerika. Kaya pag nakapagpadala na po ako dun sa ating tao sa Amerika, at saka po natin i-announce dito kung paano po kayo order dun.
madali lamang po ron sapagkat mabilis ang mga courier services doon at mabilis umaksyon ang mga tao. May pinsan po tayo doon sa California. Meron po tayo mga kaibigan dyan po sa West Coast, sa East Coast, sa New York, Pennsylvania, dyan po sa Florida. Meron po tayo mga tagapakinig hanggang Italy, Canada. Yung Canada po, yung Montreal, nakadikit na po yan sa Amerika, sa New York. Magkakalapit na po masyado yan. Madali na po kayo makakabili. Pero in the meantime, yung mga nasa Pilipinas, pwede po kayo umorder dyan lamang sa numero na yan. At pagkatapos, papadala na po namin kayo ng libro. Okay, babalik na po tayo sa ating topic. Ang topic po natin ay ang proseso ng impeachment. Ano po ibig sabihin ng impeachment? Ito po isang proseso ng paglilitis na itinakda ng ating pong saligang batas na naaayon lamang o magagamit lamang sa matataas na posisyon sa gobyerno. Kapag ito'y umaboso, nagkasala, hindi po sila malilitis sa ordinaryong korte lamang. Meron silang tinatawag na immunity. Ano po ibig sabihin ng immunity? Yung po bang parang bawal silang arestuhin, bawal demanda. Pero pag sumobra po sila, ang proseso po ay impeachment process. Korte at ang magiging judges ay ang mga senador, mga kaibigan. Ito po ang ating pong pag-uusapan ngayon sapagkat marami mga senador na hindi qualified na maging judge. Hindi dahil sa sila ay bobo, hindi dahil sa sila ay Iglesia ni Cristo na pilosopo, pareho ni Marcoleta. Hindi po yun ang dahilan. Ang dahilan po ay nagpakita na sila ng bias. Ano po ibig sabihin ng bias? Hindi na po pantay ang kanilang paningin. Meron na agad silang kinikilingan. At yan ang malaking problema natin po sa gobyerno, ang pagkiling. Kahit na sama-sama, kahit na labag sa batas, kinikilingan. Yan ang dahilan kung bakit nagkakawindang-windang ang ating bansa. Ngayon, ang impeachment process, kaya po naging magulo ang ating pong Senado ay dahil sa impeachment na ito. Pero isang puwersa, isang grupo, yan ay grupo ni Sara Duterte na pilit nagpapagulo ng ating pong Senado, pilit na nagpapagulo ng ating pong media. Noong araw, tri-media po yan. 3 media. Radyo, telebisyon, dyaryo, kaya tri-media. Ngayon, quad media na po. Yung quad, 4, pang-4, ang pang-4 ay ang YouTube o ang ating social media. Nandiyan ang YouTube, nandiyan ang Instagram, nandiyan ang TikTok, nandiyan ang Facebook. At napakaraming tao ang gumagamit po ng cellphone ngayon, napapanood nila ang mga proseso. Ang problema naman natin ay mga Pilipino ito. Mga Pilipino na hindi po nag-iisip. Mga Pilipino na hanggang ngayon, napapanood ko, merong alyansa ng mga Muslim, condemnable. Pinaglalaban nila si Sara Duterte. Handa nilang kalabanin kasi kapwa nila Muslim. Hindi dapat yung mga kapwa ninyo Muslim, abay, unang-unang yung bibigyan ng kapayapaan yan. Kaya nga po Muslim, Islam. Sa pagbabatian pa lamang Assalamu alaikum. Sana'y sumainyo ang kapayapaan ni Allah. Para po sinabing, pagpalain ka ng buong Diyos, sana'y magkaroon ka ng mapayapang buhay, mapayapang araw. Assalamu alaikum. Ang kasagutan naman yun ay alaikum salam. Pero yung mga haram na Pilipino-Muslim, napakarami yan. Kaya nga kinakailangan ma-Islamize ang mga Muslim sa Pilipinas sapagkat marami po tayong haram na Muslim.
Bagamat marami po tayong mga matitinong balik Islam, andyan sila Ustad Barcelon, Father Soria, sila Ustad sa diyan po sa Cavite, sa Salitran, Mata. At ang mga balik Islam, mga kaibigan, ang laki ng sakripisyo niyan. Talikuran nila ang kanilang bininyagan sila bilang Kristiyano. Tatalikuran nila para maging Muslim. Ang napakalaki sakripisyo yan. Lalo ako po, nung nag-Muslim ako 26 years ago, abay, buong pamilya ko galit sa akin sapagkat nung panahon na yan, merong ginawang Muslim na karumal-dumal na gawain ng pagpatay ng mga kalaban sa politika dyan sa Maguindanao ng pamilya Ampatuan na 31 na mga media ay inilibing ng buhay ng isang Muslim ng pangalan ay Dato Unsay Ampatuan, kapatid ng Regional Governor si Zaldi Ampatuan, anak ni Governor Andal Ampatuan. Ngayon, nakikita ko sa social media, may mga Pilipino nagrarally para kay Duterte. Habang magrarally po doon ang sambayanan o pinagsamang mga civil society groups, magrarally rin ang mga tinamaan ng mga haram na Muslim nito. Ang tawag nila sa kanila sa sarili ay alyansa ng mga Muslim, mga haram. Ibig po sabihin ng haram sa Muslim, pinakamababang uri ng tao. Mga baboy, mga kriminal, mga walang edukasyon, walang modo, walang dangal. Yan. E dapat ang totoong Muslim marangal, yan po ay magalang, yan po ay sibilisado, yan ay nagpropromote ng kapayapaan, mga kaibigan. Ngayon, ito, babalikan po natin ito, impeachment. Ang impeachment, mga kaibigan, ay binuo na ng Senado sa wakas. Samantalang ito po, sana ay tapos na last year. Matagumpay na diniskaril ito ng mga Pilipinong mga anti-Pilipino. Yan sila, pangunguna ni Escudero, Cayetano, Robin Padilla, Marcoleta, Amy Marcos, at kung sino pa mga hangal ng mga Pilipino na anti-Pilipino, na kalaban nila ang Pilipinas, kalaban nila ang batas. Ngayon, ang proseso po ay nag-umpisa na matapos na pinagpilitan pa sa akin ng tropa ni Alan Peter Cayetano. Ito pong impeachment process na ito. Sa kanyang ginawa last month, May 11, hanggang pinatakas nila ang isang pugante ng pangalan ay Bato de la Rosa, mga kaibigan. Kitang-kita, dinig na dinig sapagkat tulad ko na kayo sinabi, wala na po halos sekreto ngayon. Napapanood na sa social media at ang bagong teleserye ngayon, napapanood nila ang drama kung paano winalangya ni Sara Duterte ang kaban ng bayan at ng mga batas po natin sa pamamagitan po ng impeachment process. Makikita po natin yan at mahusgahan siya kung siya ba ay pwede pang tumakbo bilang public official o tuluyan na siyang papagbawalan ng saligang batas. At sapagkat siya po ang paborito talaga ng China at ang pinopromote na gobyerno ng China ay gobyerno ng mga walang ya, gobyerno ng Duterte, mga kaibigan, nakikita ko na hindi po magkakaroon ng kapayapaan ito pong impeachment process na ito. Kanina, habang nabuo na, makikita po natin ang anunsyo na parang the Senate is now ready to act as
an impeachment court, ang mga huwes, mga senador magiging huwes, mga kaibigan. At dito po tayo nagpapaksa ngayon ng ating pong episode. Paano natin papayagan na maging huwes ang mga bias na tao pareho ni Robin Padilla, Cayetano, Escudero, Amy Marcos, pati itong mga akala mo matino sana, Loren Legarda, si Pia Cayetano, kapatid ni Alan, mga kaibigan. Babantayan po natin to at lahat ng kakampi dyan sa kasamaan, lahat ng kakampi sa pambabastos ng ating batas, babantayan natin at atin po itong paparusahan on the spot. Ngayon pa lamang ipapakita na natin, pag nakita natin sila sa publiko, huwag po natin silang pansinin para hindi po kayo maawayin pag nagkaharap kayo. Hindi nyo babatiin, abay, tumalikod na lamang po kayo. They do not deserve to be respected. Those despicable, irresponsible senators of the Republic of the Philippines. They are condemnable if they side against the Constitution, against the law, or against our country. Yan po ang ating pong babantayan sapagkat sa ating pong karanasan, ito na ang third impeachment process na ating pong nasasaksihan bilang isang mamamahayag, veteranong mamamahayag, at itong the worst Senate that I have ever experienced, where we have the likes of Marcoleta and Robin Padilla and Alan Cayetano. This Alan Cayetano, hindi ko po maintindihan bakit siya rin po ang nag-preside kanina. This guy is wily, he is irresponsible, he is moronic, nincompoop-ish, and malicious individual. Traitor po yan. Hindi ko alam kung bakit pinapayagan ng mga Kiko Pangilinan, mga Panfilo Lacson at Tito Soto type of senators ang ganitong uri ng senador na tatayo bilang impeachment senator judge, mga kaibigan. At the very least, we should work for making them inhibit themselves. Hindi po mapipilit ang batas na sila mag-inhibit. Ang ibig sabihin ng inhibit maging magkaroon naman ng delikadesa, huwag na silang aakto bilang huwes sapagkat hindi sila kwalipikado. Sila ay biased persons, malicious, mal-edukado, at against the Philippines, ay anti-Filipino. Pag kumampi ka sa mga Duterte, ikaw ay anti-Filipino. Pag kumampi ka sa mga Duterte, ikaw ay pro-China. Yan po ang ating pong paniniwala, yan ang ating pong paninindigan. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!